Eto pa, kita mo kung gaano ka doble karang administrasyon na to. Pagkatapos nilang sabihin, at yan ay nasa news, itatanggi nila. Hindi daw totoo yun, fake news daw yun. Ay sinabi, ayan o, pwedeng makita ng lahat, i-google nyo. Ito, natatawa ako dito sa nangyayaring ito ha. Opo. Na inumpisahan nila, pagkatapos, tinatanggi nila. Di ba? Oh. Yung pension daw ng mga retired na general. Di ba? Opo. Na sila ay kumukontra sa gobyerno. Sila ay nagkikriticize sa gobyerno. Ay tatanggalin daw. Siyempre, mag-aalboroto itong mga to. Pagkatapos silang manilbihan, 20 years or maybe more, itinaya nila yung kanyang buhay sa pagkasundalo yan. Hindi naman basta nasa likod ng desk yan. Yes. Pagkatapos, yung sa kanilang old age, ay yun na lang ang inaasahan nila. Pagkatapos nila yung kanilang kabataan ay kanilang Naubos ibinuhos. na. Oo, ibinuhos Binuhos. sa paglilingkod, sa pagtatanggol ng ating bayan. Tatanggalan mo ng pensyon. Eto pa, kita mo naman tong administrasyon na to. Opo. Sasabihin mo, fake news. Eh, hindi naman fake news. Di ba sinabi mismo nung spokesman ng Armed Forces, yung babae? O, di ba? Sabi niya, yung mga kritiko ng gobyerno, pwede naming i-court martial yan at tatanggalin namin ang pensyon. Pagkatapos sasabihin nyo, fake news. Bako sinang-ayuna naman ng isang admiral. Sabi niya, oo, kasi sumusweldo sila. Yan ay pera ng AFP. Pag hindi sila umayos, sila ay pwede nating kasuhan at tanggalan ng pensyon. Eh, nag-express lang naman ng saloobin itong mga retired. At saka, isa sa mga kanilang pinupunteriya, etong si retired Air Force General Romeo Poquis. Ito ay multi-decorated na opisyal. Ito ay nagretiro honorably. Walang masamang record to. Dahil lamang ito ay noong September 21 ay naunang sumugod sa gate ng Camp Aguinaldo. Nakita ko nga siya ron Pero nauna siya, maaga pa lang, kasama namang ibang retiradong mga opisyal ng ating militar at gustong makipag-usap kay General Browner. Usap lang pala Kaya nga ibig sabihin, bakit mo pipigilan? Citizen din naman yan kahit ba military, bago ipananakot mo pa yung pensyon. Mali. Eto pa, kita mo kung gaano ka doble karang administrasyon na to. Pagkatapos nilang sabihin, at yan ay nasa news, itatanggi nila. Hindi daw totoo yun, fake news daw yun. Ay sinabi, ayan pwedeng makita ng lahat, i-google nyo. Pambihira. Baka naman nabigla lang, attorney. Hindi pwedeng mabigla ka pagka ikaw ay military. Inactive service ka. Ayun lang. Pag naka-active service ka, hindi ka pwedeng magsalita ng hindi alam ng superiors mo. Kung spokesman ka, ang sasabihin mo ay yung pinasasabi sa'yo ng iyong principal. In this case, ni General Browner. Iyon nga sinasabi ko, yung ibang mga spokespeople natin, Opo. nagsasalita sila ng kanilang sariling opinion. Hindi po ganyan ang spokesman. Ang spokesman po ako ay naging tagapagsalita ni Mayor Lim. Dati, apa. Naging tagapagsalita ko ni Mrs. Arroyo at saka ni FG Arroyo. Naging tagapagsalita ko ng maraming politiko. Ngayon ay tagapagsalita ko ng PDP Laban. Ayun. Hindi ko sinasabi, pag ako ay nag-issue ng official statement, na iyon ay Sarili nyo. sarili ko. Yun. Hindi ako magsasalita. Ngayon, pag nagsalita ako ng opinion ko, sinasabi ko, ito opinion ko. Ayun. Ngunit, ang kaibahan sa akin at yung mga taong yon, yung mga nasa military, inactive service sila. Ako wala ako sa gobyerno. Tama. Kung ikaw ay nasa gobyerno at ang papel mo ay spokesman, ang papel mo admiral, hindi ka magsasalita ng hindi yun ang niloloob ng liderato ng military. Pagkatapos, nung nagkagulo, sasabihin nyo, hindi totoo yan, fake news. Fake news kayo nagsabi. Kaya't minarapat ko na anyayahan, sana nasa linya na ng ating komunikasyon. Nariyan na ba? Si retired General Romeo Poquis. Wow, ganda yun. Marinig natin siya. Para malaman natin kung anong take niya, anong opinion niya. Damdamin niya talaga. Damdamin niya rito sa pangyayaring ito. Anyway, babalikan po natin yan habang kinokontak. Napadala ko na po sa newsroom yung number ni
General Pokis. Okay. Pero attorney, in your own opinion, bakit ho nangyayari ngayon yung mga spokesperson ng mga ilan nating mga opisyal parang iba na ang ginagawa? Yun nga, Kengkoy Dapat hindi nila alam ang trabaho ng spokesperson. Yun, baka Kung ganon. ano lang sabihin, pag sinabi nitong iyong principal, halimbawa, si Ante Claire, Opo. pag sinabi niya yung ganyan, ang implication niyan, yun ang sinabi ng Pangulo. Pag sinabi ng spokesperson ng AFP na ganito, ang implikasyon, ang nagsabi noon, hindi siya. Yung kanyang boss. Kaya huwag ka magsasalita ng hindi sinabi sa'yo. Lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Yun Ito lang, ako lately, oo. wala akong mga public statement ng PDP sapagkat wala pong pinapasabi Wala sa akin. pa, yun. Etong nandito, hindi po PDP ito. Ayun. Unless, kaya nilalagay ko po sa aking art card. Pagka nagre-release ako sa media, official statement, Opo. PDP. Bago may seal ng PDP. Ayun. Bago nakalagay sa ilalim, Ferdinand Estopacio, PDP Deputy Spokesman. Para alam nila na ako yung Nagsalita. ang nagsasabi noon ay PDP, hindi ako. Ayun. Oo, eto na po. Mapalad po tayo na nasa linya po ng ating komunikasyon si retired Air Force Major General Romeo Pokis. Magandang umaga po, General Romy. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming payak na paanyaya. Yan. Good morning po. Magandang umaga, Attorney Ferdy at Juvie. Magandang umaga sa inyo. Yes. Sa Opo. lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Ayan kita nyo naman, retirado na, matikas pa, Ganda ng boses pa lang. boses. Oo, Ulam na. pwede announcer yan. Oo naman. Yan. Anyway, General, pinag-uusapan nga po namin before you went on the line, yung duplicity nitong administrasyon na pagkatapos nilang manakot through the official spokesperson ng AFP na sinigundahan pa ng isang admiral na tatanggalin yung pensyon ng mga retired officials ng military na kritikal sa pamahalaan ay biglang nag-about face. Wala naman sa parade ground, biglang about face. At sinabi fake news daw. Ano po bang masasabi nyo rito, General Pokis? Yun naman, itong mga spokesperson ng Armed Forces, nagsasalita dyan, hindi nila ina-analyze masyadong. So, threat yun threat yun kami. Opo, definitely implied threat yun. It was not it was a non-too subtle threat. Tama po yun. At klarong-klaro naman doon sa public press conference na gano'n nga nangyari. Tapos naton, sinasabi nilang, dapat Binawi. Gano'n. Nag-about face sila. About face. Ayun. General, alam kong malawak ang network nyo among the retired military officials, lalong-lalo na yung mga flag officers. Ano po ang common sentiment o general sentiment ng ating mga retiradong mga opisyal dito sa ginagawa ng ating armed forces ngayon? Ang una sa lahat, hindi lamang itong sa armed forces, Opo. ginagawa ng armed forces, kundi itong nangyayaring massive corruption dito sa ating bansa. Opo. Kami mga retirado, mga opisyal man, o mga ordinaryong sundalo, awal, ay iisa ang damdamin namin. Opo. Talagang masama ito nangyayari ito sa ating bayan. Definitely po. Marami man kaming mga may mga iba itong alliance namin, mga associations, mga organizations, pero pare-pareho ang damdamin. Ito ay pinapahiwatig namin kasi hindi lang naman kami ang damdamin ng gano'n. Yung buong bayan, yung mga taong bayan na mismo nagsasabi, Opo. nagalit. Kaya ito yung aming ipinapahiwatig din Opo. sa mga kasama natin sa movement namin. General, napabalita na noong September 21 at nakita nga tayo roon sa may gate ng Camp Aguinaldo. Ngunit napabalita po na maaga daw po kayong pumunta roon together with other retired generals at you requested to see the Chief of Staff, si General Romeo Browner, yung inyong katukayo. At obvious naman na hindi po kayo napagbigyan. Tama po ba ito? Ganito, hindi na pagbigyan, nakipag-meeting kami kay General Bronner noong September 20. Opo.
Okay? Kasi maraming kumakalat na mga, yun nga, kasama sa fake news yan disinformation, Yun. Opo, misinformation. ayun. Buti na klaro natin. Fake news, oh. Itong UPI. Tapos, pumunta kami doon para i-clarify. Pakilala sa nila ano yung movement na ito ng People's Initiative. Kasi Opo. by non-political, non-partisan, non-violent, sa Opo. rule of law based ng no. So, yun nga, pinakilala namin. Tapos, andun lahat ng mga battle staff, lahat ng joint staff, andun, mga generals. Opo. Kasama na meeting na yon. Opo. So, klaro naman. Of course, alam naman natin ang position ng armed forces yan ay yung mandate nila based on the Constitution is to protect the people and the Opo. state. Yun ang protect of the people. Yun yun. Opo. So, sabi nila doon, sabi ni General Bonner na nung ipinapahiwatig namin yung common sentiment, hindi lang ng mga mamamayan, kundi mga ordinaryong sundalo mismo. Sinasabi naman niya na hindi sila pipi, hindi sila dine, hindi sila bulat. So, kung nararamdaman ng taong bayan, nararamdaman din. Yun lang. Opo. Sa inyong assessment bilang isang dating mataas na opisyal ng ating sandataang lakas, how restive are the members of the ordinary rank and file soldiers tungkol po sa nangyayaring corruption na ito? So, yung assessment namin dito talagang hindi lamang majority, kung talagang lubos-lubos ang kanilang, hindi naman restive, kundi kanilang matinding damdamin sa Opo. corruption. Of course, hindi nila pwedeng ipahiwatig yan openly Opo. or in public dahil nako-uniforme sila eh. Alam naman natin yan. Of course, opo. Pero kanilang mga pamilya, kamag-anak, gano'n, ay damang-dama natin sa Manila ang nangyayaring pandarambong dito sa ating bayan. Opo. Kaya, hindi mo iikpas yan na gano'ng sundalo. May nararamdaman ba kayong general? Last question po ito bago ko kayo i-turn over kay Ma'am Juvie. May nararamdaman ba kanyong parang groundswell na nangyari noong 1980s na nagkaroon ng Reform the Armed Forces Movement na pinangunahan ng ating kaibigang si Gringo Honasan? Meron ba kayong nararamdaman o may bulong-bulungan bang nangyayari po yan ngayon? Merong may lumalabas na ganyan, pero Opo. kung question natin ngayon ay totally different noon. Dahil Opo. noon, 1986 particularly, ang nag-umpisa talaga doon ay yung mga sundalo, yung mga Reform the Armed Forces Movement. Opo. Okay? So it's initiated by the military. Opo. Dito ngayon, walang ganoon na initiation ng military. Wala. Ang nangyayari ngayon ay ipinahiwatig ng mga taong bayan mismo kanilang hindi lang pagkadismaya kundi yung galit at puot dito sa mga billion-billion, in fact trillion na ng mga corruption na ito nangyayari. So marami mga alikastas dyan, may ibang grupo. In fact, isa ako sa sinasabi nilang nag-udyok tao ng kudita. Wala kaming pinag-uusapan, wala kaming pinag-udyokan na mag-kudita o sino man. Opo. Wala yun. Opo. Tama po yung kami man sa PDP ay we are against any extra-constitutional regime change. Yes. At ang aming stand, any change must be made within the four corners of our Constitution. Tama po yun. Opo. Yun po yung aming non-political kami. Constitutional based kami. Ayaw namin violent. Yun ang naming nasabi sa mga membro namin. Opo, tama po yun. Oo, kasi sabi nga ni Sting, yung singer, Yeah. nothing comes from violence and nothing ever will. Di ba yung fragile? Opo. Oh, no, Opo. nothing comes from violence and nothing ever will. Di ba? Ayan. May kantang ganun. Anyway, Opo. General, si Ma'am Juvie ay may mga konting katanungan po sa inyo. General, Opo. proud lang po ako sa inyo. At syempre, proud din ako sa mga kagaya rin po ninyo na men in uniform. But then, General, sa ganitong nangyari, anyway, nangyari na po, nasabi yung mali, di ba? Fake news nga daw. So, pakinggan din ho natin sana sila kung fake news yon. At least, nilinaw po ng ating kinauukulan dito sa gobyerno ngayon. So, ngayon po, ano pong next step natin para ho maging maayos din yung communication? Minsan ho, kasi marami yung miscommunication na ipinadadala ng mga tao na hindi naman ho talaga totoo actually. Kasi kagaya na nasabi nyo, ayaw nyo ng kaguluhan. Gayon din po ang mga taong naniniwala sa Panginoon, ayaw ng kaguluhan, di ho ba?
Opo, tama po yan, Ma'am Juby. Kaya po, General, ano Oo, pong ipapaalala natin sa mga tao na para hindi basta-basta naniniwala sa mga ganong sa panta? Kasi ayaw din ho natin Hindi, na pero hindi nga fake news ito eh. Okay. Oo. Sige. Malinaw Oo nga, na malinaw na sinabi nila yon bago umatras sila. Okay. Oo. Anyway, Okay. Sige po. Ano pong nyo Opo masasabi? yun, kaya po, ang ginawa namin at Police Initiative ay talagang pag-usap kami Okay kay General Bronner para magkalitagan. Kasi maraming lumalabas talaga, sinasadya yung information, mga ganyan. So, nakikiusap tayo na maski sa armed forces kuminsan, nadudulat sila eh. Yung mga spokesperson nila, masyadong yung yung eager beaver. Sa linyada, nakikita na talagang dapat nilang pagitin. Dapat, kasi anong nangyayari yun, parang sila pa yung nag-create ng instability. Diba? Okay. Correct, opo. Anyway, maraming salamat po for your time, General Romy. At sana po sa uulitin ay maanyayahan po namin muli kayo. Thank you very much po. Thank you so much. God bless. Oh, Mabuhay maraming po salamat. kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Yan. Mabuhay. Yan po ang tinig ni retired General Romeo Poquis Poquis. ng Philippine Air Force. Oo, medyo talagang natakot yata sila eh. Bumanat sila pagkatapos nung yung nagkaroon ng backlash. Ay sabay atras. Yun eh, laban-laban, bawi-bawi ang nangyari. Pero, diba? Attorney, O, minsan Itbulaga, ba- parang si Tito Soto. Minsan po ba nangyayari po ba yung gano'n na, halimbawa, ganito yung talagang gusto, tapos sasabihin, hindi Lagi totoo yun. dito sa administrasyon na to, kita ba si Claire, si Auntie Claire, sinabi niya, mga less than 2 weeks before, investigador, si Okay. Magalo, naka-record. O Okay. pagkatapos, sasabihin niya, hindi daw inappoint na investigador. Ay kaya nga, naalala ko lagi, alam mo, parang pagkaganyan, ay lagi kong naaalala ang mahal nating Pangulong, si Noynoy Aquino. Na Ano po nagsabing, yun? saan kayo kumukuha ng kapal ng muka para i-deny yung klarong-klaro naman na sinabi nyo? Hello, anyway, eto na, umalma na. At ito, mabigat ito kasi para umalma ang mga negosyante, it takes a lot. Kasi yung mga negosyante, usually cautious yan. Very cautious yan. Opo. At siyempre, nag-iingat yan. Ayaw niya maging, they don't want to appear like partisan o may kinakampihan sila o laban sila sa gobyerno kasi siyempre, iniisip lagi nila baka masama Yan. sa kanilang negosyo. Pero, yung mga malalaking organisasyon na mga negosyante, yung mga dambuhalang negosyante na umaapi sa uring manggagawa. Hindi naman lagi. Hindi. Parang mga kabataang makabayan na ito ay nagsalita na at sabi niya tuloy, sabi nila, at ito ay hindi basta-basta mga grupo lamang. Ito yung mga grupong nagsalita na. Opo. Philippine Chamber of Commerce and Industry. The Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. The Employers Confederation of the Philippines, ECOP. Alam nyo, malaki itong ECOP. Opo. Mabigat pagka napunta na yung usapan sa ECOP. Medyo mabigat na yan. Mainit na yung usapan niya sa ECOP. Oo. The Makati Business Club at yung Management Association of the Philippines. Ang sabi nila, joint resolution pa ito Okay. Nanawagan sila kay Pangulong Marcos na talagang tuldo ka na at ayusin, ito para sa kanila, the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling flood control and infrastructure projects. Mabigat. Condemning it as, itagalog mo para makita, para maintindihan ng ating Ikaw. mga... ito, hindi, madali lang yan. Ito daw, corruption na ito, bago tayo magtamas, is a crisis Problemang malaki that has eroded public trust na nakakawala ng mga pagtiwala ng publiko and now threatens at ngayon ay nakakabahala our national security. ang ating kaligtasan. At sinasabi nito mga negosyante kung nagagalit sila, bayad kami ng bayad ng tax. Parang ganun ang sinabi nila eh. Nakaw naman kayo ng nakaw and wala man Hindi. nangyari. Wala man nangyari.
At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercials, information, habituals, patalsas, paalala, hanap po ay just in news, flash breaking news, news, at this moment, just in kung ano na mga tsorbahan, ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yeah!